Diretso na ho tayo mga kapatid, ano po ha, dito sa ating programa sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ito po ang punto asintado. Kaya kahapon pa po ako may mga nababasa dito sa Facebook at sinasabi, dapat daw tanungin si Bam Aquino, imbestigahan dahil naroon siya sa Marawi City. Well, sa kanya pong Facebook page, inamin po ni Senadora Bam, naroon nga po siya 2 days before this incident. Hindi po para kausapin ang teroristang grupo, in fairness po. Sinasabi niya na nagbukas po ng mga negosyo dahil dati po yung Bam Aquino na yan, senador, ay kasama po sa Go Negosyo. Ha? Siya po ay nag-open ng mga negosyo center doon. Ha? Mahirap naman ho mga kapatid na akusahan natin yung tao, sabihin natin siya yung kumausap sa mga terorista. Hindi po. Ha? At meron din po sa akin nag-info mga kapatid, in fairness, na nariyan po sa lungsod si Senador Bam at kanya po talagang pinatutuhanan na siya po ay nagbukas ng negosyo center. Yun lang ho. And then umalis na. Wala po siya kinausap ng mga terorista tulad po ng mga nababasa ho ninyo. Konting ingat din ho tayo mga kapatid, yung mga nagbabasa po, nag-Facebook lagi. Marami pong mga balita ho rito, minsan mga mali-mali. It's not true. Wag ho tayo paniwala ng paniwala. Maski yung mga litrato na pinupost, mga video pa na sinasaktan ng mga bata, sasabihin ito sa Pilipinas ito. Hindi po, kagaya ng marami na ako nakita, yung pala nangyari sa Bangkok, Thailand, Indonesia, hindi po Pilipino. Ano po? Konting ingat po tayo, mahirap po yung tao, ipapasa natin kagaya, ay Diyos ko po, ganito, ganon. Mahirap po yun. Anyway, oras po natin, 9:23 ng umaga. Of course, ito pong martial law na ito mga kapatid, kailangan pa rin pong ipaalam ng Pangulo sa Kongreso, at kailangan din po nila ng approval dito. Kailangan niya ng approval after 60 days. Yung 60 days po, kahit wala. Pero, ayon po sa konstitusyon, kailangan isumite ng Pangulo yung report niya at dahilan kung bakit idineklara ang martial law. Nasa linya po ng aming telepono ngayon ito ang ating suki. Sila po tumatayo na opposition dyan sa Kongreso. Ang House Minority Floor Leader, si Congressman Danny Suarez. Magandang umaga po, Congressman Suarez. Magandang umaga sa viewers and listeners. Apo. Sir, natanggap niyo na ba yung report ng Malacanang patungkol po ni sa martial law? Kasi nasa batas naman po yan, kailangan niyang in 48 hours i-report sa Kongreso. Ang balita ko, as of last night, wala pa. Dadating lang ng Pangulo. Hanggang, I think, 11 o'clock. 11 o'clock nitong gabi, kailangan ay... Nasa Kongreso. At sinabi na niya that mukhang hindi na kailangan pumunta siya doon physically sa Congress, but he will prepare a report. Sir, kayo po sa minority, ano po reaksyon nyo rito? Kasi meron na pong nagngangaw-ngaw dyan sa Senado, si Senador Trillanes, na atat na ang Pangulo, hindi naman daw dapat magdeklara ng martial law sa buong Mindanao. Kayo po dyan, mga minorities dyan sa Kongreso, ano ang basa nyo? Do you agree, Congressman Suarez, na pagdideklara ng martial law? Erwin, ako, ang aming appreciation ng problema is this. The President decided to declare because of this Mauti incident sa Marawi. But at the same time, maraming problema ang Mindanao eh. You have the problem with the Apusayap. You have the problem with the MILF. Meron pang remnants ng MILF dyan sa may Sulubasila. You have a problem with the NPA. Mabuting lang at di naman coordinated dito mga ito. But it is not far-fetched. Baka mag-usap-usap yan tapos sabay-sabay na manggulo. At mas mahirap mong stabilize yung situation. But putting it under the military control, capable naman ng ating sandatahang lakas to maintain control and order in the area, maganda yung kanyang decision na gawin. Kaya sabi ko nga, yun namang pagdideclare ng martial law is covered by constitutional rights. At iba ang martial law ngayon kaysa sa martial law noong 1972. Alright. 60 days ang nasa batas, sir, di ba?
And after that, kailangan niya na ng approval of Congress kung papalawigin pa. He has to ask Congress for its approval, correct? Oh, yeah, but he's saying already na parang may telegraphic ako na siya na hindi tatagal ng 60 days ito maayos na niya yung situation. Alright. So, sangayon po kayo, as the minority... The minority agrees to the agrees. to the decision of the president to put everything in order, maintain tranquility, and maiwasan yung chaos. Right, right. At alam mo, kung minsan may namagnify ng mga bali-balita ko, ano yung mga... Sir! But sa akin lang is this, there were an issue kung John Erwin. Opo. I made a statement kahapon. Yeah. Sabi ko, nag-comment ako about intelligence. Opo. Ngayon, sabi ko, this is a failure of intelligence. Iyon. Sinabi ni Secretary Lorenzana ngayon that there was no failure, but alam nila, but there was no appreciation of the situation. Ay, ko, mas masama yan. Alam pala ninyo, but you did not act on it. Correct. Point nila, siguro, nung nabalitaan nyo, nagkukumpol-kumpol, yung mga mouthy, akala nila siguro, kwan lang yun, gatherings or meeting lang nung mga, itong mga grupong ito. They didn't know that they will create such an action of maraming namatay, ano? For me, mas masama pa yun. Mabuti pa sinabi na nila na intelligence failure. Correct. Kasi sa... Mo, alam mo, tapos you did not appreciate the situation. Nako. Mas mahirap yun. Ito ho ba ay imbestigahan ninyo, Congressman, at saka may mga bali-balita tayo natatanggap na may mga kasabwat ito ng mga local officials, mga barangay level lang naman, na doon nagtago ito mga ito, na pinapasok nila, pinatira nila, para pong sa Zamboanga siege, dahan-dahan na pumasok sa Zamboanga yung mga MNLF, parang ganun ang ginawa ng strategy na ginawa ng mga ito. Unti-unting pumapasok, 100 to 300 katao, malaking amount to yan kung nagmarcha yan. Oh. Well, that explains more, or what we call substantiate the fact that the President decided to declare a martial law. So, lahat yan mapipreempt at saka mababantayan ng militar. Pangalawa, siguro ko kay Pangulo, pati yung rate of habeas corpus, medyo ilit na niya. Damputin na yung kailangan damputin kahit na walang warrant or something. Right. Congressman Danny Suarez, Minority Floor Leader. Sir, maraming salamat ha. Magandang umaga po muli. Alam niyo mga kapatid, nabanggit ho natin, and tignan ho ninyo ha, kahapon ng umaga, tayo ho ay nanggagalaiti dito because sa sinasabi ko, ang sinasabi ni Secretary Lorenzana ng Department of National Defense, na kaibigan ko na walang failure of intelligence. Sinabi ko may failure. Pero mukhang mas lalong masama yata at mas malala yung kanyang pinagsasabi. Wala raw failure of intelligence, kundi failure of appreciation. Ibig sabihin, nakuha na raw, nasagap daw nila yung balita. Nasagap nila na balita na may gulo na mangyayari sa Marawi. Pero parang inaamin ni Secretary Lorenzana ng Department of Defense na wala silang ginawa sa impormasyon. Anak ng pusit ka talaga naman, Lorenzana, o pare, o ex-pare, Jesus Marisep, alam mo na pala na magkakagulo. Anong ginawa mo? Sinabi mo, no appreciation. Doon sa impormasyon, sir, tanga, stupido, bobo, ogag lang ang hindi aaksyon na malalaman mo na may parating na problema. Sir, makinig ka ha. Makinig ka. Pakinggan mo ako, Secretary Lorenzana. Wala pong iniwan yan sa isang tahanan. Example ko na lang sa iyo, we will break this down to the simplest point. Yung isang tatay o isang anak, yung anak na panganay o anak na bunso, narinig niya sa kapitbahay, tara, pasukin natin yung bahay ni Tulpo. Tara, pasukin natin, wala sila dyan mag-anak, puntahan natin. Or tara, si nanay lang pala maiwan dyan, yung mga si mister at saka yung mga anak na lalaki, mag-a-outing, ang maiiwan lang dyan yung nanay at saka mga kapatid na babae. Narinig mo na, ikaw yung panganay ng anak o ikaw yung pangalawang anak na lalaki. Narinig mo na,
wala kang gagawin? There was no appreciation of the facts? Ibig sabihin, narinig mo yung kwento, pero wala kang gagawin, Secretary Lorenzana? Anak ka ng tipaklong. Dapat sa'yo, pukpukin din eh. Dapat sa'yo, sapatusin din yung hindi sa bunganga eh. Yung ulo mo, tuk-tuk-tuk-tukin, ha? Anak ka ng kagang. May impormasyon ka na pala na may mangyayaring ganyan, pero wala kang ginawa. What the... Ay, sandali lang mga kapatid, ha? 9:31 in the morning, dito muna tayo. Sa Bembang Kalembang, Engineer. Nasa linya po ng telepono si Ginoong Bong Nebrija, Operation Supervisor ng MMDA. Magandang umaga, Sir Bong Nebrija. Magandang umaga, Sir Erwin, at magandang umaga sa inyong taga-clinic. Nebrija po ba? Nebriha? Nebriha po, Sir. Nebriha, pasensya na po. Oo. Sir, kagabi, ako'y napadaan dyan sa Baclaran, sa Our Lady of Perpetual Help. Ako'y napadaan na rin. Opo, sir. Total, sabi ko, medyo matraffic-traffic ng konti. So, dumaan na rin ako. Sumilip na rin. Kumaway-kaway na rin ako kay ina ng laging saklolo. Pagkatapos noon, ako'y may dinner dyan sa City of Dreams. So ako'y mag-U-turn. Ano po, galing po ng Baclaran. U-turn ako doon sa ilalim ng tulay, dyan sa may kanto ng EDSA at saka Ross Boulevard, di ba? Dyan sa may Heritage. Opo. Ay, Diyos ko po ng Pineapple Bayan. Maniwala ho kayo ng hindi. It took me 1 hour galing po doon sa may gate ng Baclaran Church hanggang sa maka-U-turn. 1 hour. U-turn lang, sir, ha? 1 hour mahigit. Bakit kanyo gapang? Sabi ko, may aksidente siguro. Sabi ng piloto ko, siguro, sir, meron nga. Kasi hindi naman ganito ito dati na pupunta tayo few months ago. Alam niyo kung meron kung anong meron, sir? Illegal terminal po ng mga jeep at mga bus. Yung mga jeep doon sa ilalim ng tulay, yung mga FX, mga UB Express, doon na kumukuha at ang pasahero nakapila. Nasa kalsada na yung mga pasahero nakapila. Entonces, walang madaanan yung mga sasakyan nakakanan, nadediretso ng Ross Boulevard, yung mga kakanan dito sa EDSA, galing ng Baclaran, hindi makakanan, yun ang nagkakatraffic. Nasakop na rin nila, pati yung mga paakyat sa tulay, kung napipicture ho ninyo, sir, di ba, may paakyat na tulay, nasakop na rin kasi lahat ng sasakyan nagsisiksikan, umabot na hanggang sa kaliwang lane, kasi hindi makakanan dahil may mga illegal terminal. Sir Bong Nebriha, nakikiusap ako sa iyo, pwede bang padalhan mo ng tao kung kailangan gabi-gabi palayasin, tikitan, yung mga illegal terminal na yan, ng mga jeep, mga UB Express, tikitan ninyo, sir? Sige, sir, makakaasa po kayo dyan, Sir Erwin. Actually, sir, nagkataon na narinig ko po sa programa nyo kanina. Nag-ooperate po kami sa Baclaran kaninang umaga po. 7 o'clock po kami. Kasama ko po si GM Orbos. Kasi po, in-inspect na po namin yung... Ang irony pa nito, Mr. Bong, meron po kayo parang maliit na office dyan doon sa, yung papuntang MOA, meron ho malapit lang Tanaw na tanaw ng mga enforcers natin. Bakit? Pag wala na po ba kayo enforcer pagdating ng alas 6, alas 7 ng gabi dyan? Ay, meron po, sir. Ay, ano ho nangyari? Bakit ho gano'n at pinapayagan yung mga terminal na yan? Diyos ko po, alam kong illegal terminal ho yan. Oo, illegal po talaga. Bueno. Madahan ko nga ho ngayon, sinuntahan ko, tinatanong na... Ay, wag ho ngayong umaga kasi umaga na siyempre maraming mata. Sa gabi po kayo pumunta dyan, alas 6, alas 7, alas 8, doon po, tikitan nyo yung mga hinayupak na mga driver na yan, ha? At yung mga tao dyan, disiplinahin nyo ng konti, sabihin nyo, may tamang lugar na pagsasakay. Hindi yung sa ilalim ng tulay, kayo nakapila, pati akala mo umabot na hanggang sa simbahan ng Baclaran yung pila ng mga sasakyan ng mga UB Express, nagkakatraffic ho. Kaya, pwede ba, sir, ha? Ngayong gabi, umpisahan nyo na. Aabangan ko ulit next week. Kung meron pa ho dyan, ipapasyalan ko personal na sa iyong tanggapan, Sir Bong. At magkape tayo. Makakaasa po kayo, sir. Ano nga po namin po, papapostehan namin para hindi na po maulit yung ganyang mga insidente. Sige po, asahan ko po, Sir Bong, kasi marami po napiperwisyo. Bong Nebriha, Operation Supervisor ng MMDA, maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat po, sir.
Alright mga kapatid, oras po natin 9:36 bago ho tayo mag-break. Ito lang ho, pasadahan ko lamang ay mabuti naman at nakarating ka na Secretary Lorenzana kasi kahapon nung nagangaw-ngaw tayo, wala po si Secretary Lorenzana. Pues ngayon ikay nariyan na pare ko ha, o ex-pare ko ha. Pakinggan mo ako. Tama ang sinabi ni Congressman Suarez. Mas masama, mas mabuti pang sinabi mo, there was a failure of intelligence. Hindi namin natunugan. Kaysa yung sinasabi mo ngayon, natunugan ninyo. You knew all the while itong impormasyon na ito na magkakagulo, na papasukin ng Maote Group ang Marawi. Pero wala kayong ginawang aksyon. There was no appreciation. Ha? Yun ang ibig sabihin nun. Hindi namin na-appreciate o hindi namin ginawa ng aksyon yung impormasyon na natanggap. Nakatanggap pala kayo ng impormasyon. Disinsan na kumilos ka para naiwasan. Walang pinagkaiba yan sa isang parating na malaking unos o bagyo, dilubyo. Ito nakakatakot eh. You being the Defense Secretary, ikaw ang chairman ng NDRRMC, National Disaster Risk Reduction Management. Kung gano'n ang iyong pananaw, may mga natatanggap ka na balita na may parating na gulo, problema, hindi mo aaksyonan, how much more pag may parating na mga tsunami, bagyo, o mga tulad ng Yolanda, wala kang aksyon? Kagaya niya, narinig mo na pala na may parating na mga rebelde, may mga parating na terorista sa Marawi, magkakagulo dyan sa Marawi anytime, wala kang ginawa. Sasabihin mo, there was no appreciation? What a poor excuse, Secretary Lorenzana. If I were you, sir, I'd rather step down. Sa sobrang hiya ko, sir, ganito pababa ako, palabas ako ng opisina, aaliso ako. Bibitiw na ako. Alam mo pala mayroon kayong may parating na kalaban. Alam nyo pala na magkakagulo. Wala kayong ginawa. No appreciation of the facts. Ay nako, Mr. Mahal na Manong Digong, sir. Unsang himuon nato dire sa imong Defense Secretary. Wala ko kahibalo, sir, kung tanga ba ni o buang o kulang. Papalayaso mo na sir. Daghan naman diha ng mga mas kahibalo pa, mga intelligent pag yun, ng mga general. Kambyuhan na lang ning tigulang na, ambot, sus Mario, sir.